para makapagtiwala ka na dinidinig ng Diyos ang ating panalangin kung ginagawa mo na yung kanyang kalooban. Pagka inumpisahan mong gawin yung kanyang kalooban, yung kanyang mga kagustuhan, papakinggan ka na ng Diyos. Pakinggan mo sa 9:31 ng Juan. Po ang sabi, nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Datapwat kung ang sino mang tao ay maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Ayon. Kung ang sino man tao ka maging mananamba sa Diyos, ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. So para pakinggan tayo ng Diyos, kailangan gawin talaga natin yung kanyang kalooban. Pinatunayan naman niya ng ating Panginoong Hesus eh. Sabi niya sa Mateo 7:21 ganito. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ayan. Not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Napakaliwanag niyan, kapatid. Ha? Hindi lahat ng nagsasabi, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, kundi yung gumaganap ng kalooban ng Amang nasa langit. So, kailangan talaga, para pakinggan ka ng Diyos, pati yung panalangin mo yung makarating sa Kanya, kailangan gumawa ka ng Kanyang kalooban. Yun po ang paraan. Paano mo malala ang pinapakinggan ka? Basta, pag nananalangin ka, siguraduhin mo bago ka manalangin sinusunod mo yung kalooban ng Diyos. Halimbawa, isa sa kanyang kalooban, pag nanalangin ka, hingi ka ng tawad, di ba? No? Ngayon, para pakinggan ka niya, nahihingi ka ng tawad, papatawarin ka niya, bago ka manalangin, magpatawad ka muna dun sa mga nagkasala sa'yo. Siguraduhin mo walang bitterness, walang nakatanim na galit sa puso mo, para pag humingi ka ng tawad sa kanya, patawarin ka rin niya. Sabi kasi sa 6:14 ng Mateo, ganito. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. 15. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Ayun. Isa sa kalooban ng Diyos yung magpatawad tayo. Di ba sabi dun sa panalangin, Opo. Ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Forgive us our debts as we forgive our debtors. So, yun ang isa sa mga kalooban ng Diyos. At marami pang iba siyempre na kalooban ng Diyos, yung mga kautusan niya. Pag ginaganap mo yun, pag nanalangin ka, makakaasa ka, pinapakinggan ka ng